Mga kwentong pambata. Ang magpipipa ng Hamlin. Noong unang panahon, may isang bayang nagngangalang Hamlin. Matatagpuan ito malapit sa isang ilog sa Alemanya. Tahimik at maaliwalas ang Hamlin. Ngunit sa loob ng 50 taon, dinumihan nito ng mga nakatira dito. Nagtatapon sila ng basura sa kalsada, sa labas ng bahay at kung saan man sila magpunta. Wala ring pakialam ang alkalde sa mga pangyayari. Kaya hindi nagtagal, pinamugaran ito ng mga daga. Nagkaroon ng malubhang sakit ang mga residente dahil sa daga. Nagkalat ang mga daga sa buong syudad. Kinakagat nila ang mga sanggol sa duyan, kumakain ng keso sa mga sisidlan at nagkakalat ng asin kung saan-saan. Gumagawa sila ng pugad sa mga naiwang sapatos at sombrero. Pumapasok din sila sa mga silid kung saan sinisira nila ang mga usapan dahil sa kanilang ingay at tili. Shoo! Ew! Pumunta ang mga tao sa tanggapan ng alkalde para humingi ng tulong. Narinig ng alkalde ang sigaw ng mga tao kaya siya lumabas. Anong nangyayari? Kailangan kang kumilos upang mawala ang mga daga sa lalong madaling panahon. Kung hindi, paalisin ka namin sa pwesto. Magpupulong kami at gagawa ng paraan. Bigyan niyo lang kami ng panahon. Nagtiwala ang mga tao sa sinabi ng alkalde. Nagpatawag siya ng pagpupulong sa kanyang konseho. Pero sa kabila ng mahabang pagpupulong at ilang oras na pagtatalo, tila wala silang maisip na solusyon sa problema ng syudad. Bigla na lamang, may kumatok sa pinto. Tuloy! Pumasok ang isang lalaki sa silid. Isang lalaking kakaiba ang itsura at kasuotan. Suot niya ang isang kakaibang Amerikana. Kalahating pula at kalahating dilaw. Payat siya at matangkad. Kumukumpas pa ang kanyang mga daliri na para bang may tinutugtog. Tumakas ka ba sa circus? Tumawa ang lahat ng nasa silid. Isa akong magpipipa. Meron akong kapangyarihan tawagin ang lahat ng klase ng mga hayop. Mga hayop na gumagapang, lumalangoy, lumilipad, tumatakbo o lumalakad. Nagawa ko na ito sa mga mapanganib na hayop tulad ng palaka, bayawak, tuko, ahas at daga. Mga daga! Kaya mong tumawag ng mga daga? Patunayan mo nga! Isang bayan sa Afrika ang natulungan ko nang kuyugin sila ng mga garapata. Isang bayan naman sa Asya ang naligtas ko sa mga paniki. Lumilibot ako sa buong mundo upang iligtas ang mga tao sa mga ganitong klasing mga hayop. Aba, sige! Ipakita mo sa amin ang galing mo at iligtas mo kami sa mga daga. Sige! Wala pong problema. At para dyan, bibigyan mo ba ako ng 1,000 barya? Aba, syempre naman! Kahit ano pang gusto mo. Ano sa tingin niyo, mga kasama? Sumang-ayon ang konseho sa desisyon ng alkalde. Maaari ka nang magsimula ngayon. Napangiti ang magpipipa at lumabas sa kalsada. Tahimik niyang kinuha ang kanyang pipa. Nagsimula siyang magpatugtog ng matinis na musika at para bang mahika, lumabas ang mga daga sa kanilang pinagtataguan. Mula sa mga sapatos at sombrero at iniwan ang kanilang kinakain. Kulay abo, kulay kape at puti, lahat nagsilabas sa kalsada. Sinundan nila ang magpipipa. Sabay-sabay silang nagmarcha sa syudad hanggang makarating sila sa ilog. Manghang-mangha ang mga tao sa Hamlin at nanlaki ang kanilang mga bibig at mata sa kanilang nakita. Wow! Tumalon ang magpipipa sa isang bato at tumayo doon habang tumutugtog. Sumunod ang mga daga hanggang sa nahulog sila sa ilog. Isa-isa silang tumatalon sa tubig at nalulunod. Di nagtagal, naubos ang mga daga sa tibing ilog at maging sa buong bayan ng Hamlin. Yehey! Wala na mga daga! Yehey! Wala na mga daga! Pumunta ang magpipipa sa alkalde para sa kanyang gantimpala. Tapos na ang aking trabaho. Ngayon, ikaw naman ang tumupad sa usapan. Akin na ang ipinangako mong bayad. Magaling, magaling! Sobra ang 1,000 barya para sa 2 oras na trabaho. Masyadong malaking halaga para gastusin sa loob ng 1 araw. Hindi ka tumutupad sa usapan. Babayaran kita ng 100 barya. Sapat na yan para sa trabaho mo ngayong araw. Hindi tama yan. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin.
Walang pwedeng magawa ang magpipipang katulad mo sa syudad na ito. Kunin mo na itong bayad, makakaalis ka na. Kaya umalis nga ang magpipipa. Pagdating sa kalsada, kinuha niya muli ang kanyang pipa. Nilagay niya ito sa kanyang bibig at nagsimulang tumugtog. Pero iba na ang tono nito. Ilang saglit pa, isa-isang lumingon ang mga bata at sumunod sa kanya. Naglakad siya habang sinusundan ng mga bata. Nagulat ang mga magulang sa musikang narinig, ngunit hindi sila makagalaw sa kanilang kinatatayuan. Paralisado sila dahil sa tunog ng pipa. Tumawid ang magpipipa sa ilog at naglakad patungo sa kabundukan. Pagdating sa gilid ng bundok, isang mahiwagang lagusan ang bumukas dito. Pumasok ang magpipipa kasunod ang mga bata. Sumara ang pinto sa likuran nila at naiwan lamang sa labas ang isang batang pilay na hindi agad nakapasok dito bago sumara. Paghinto ng tugtog, tumakbo ang mga magulang patungo sa bundok. Nakita nila ang nag-iisang batang nakatayo sa gilid ng bundok at tinanong nila ito. Pumasok sila sa isang lagusan, kaya lang sumara ito at hindi ako nakaabot. Baka niyo ba kasi siya sinusundan? Yung tugtog niya, parang pangako ng isang paraiso kung saan may tsokolate, candy at cake na tumutubo sa puno. Narinig ko pa nga na pwede akong tumakbo-takbo doon sa lugar na yon. Pero tumigil na ang tugtog at nakita ko na lang ang sarili ko dito sa tabi ng bundok. Nalungkot ang mga tao at naiyak sa narinig na kwento. Pero wala silang magawa. O naku, ibalik niyo ang anak ko! Sinisi ng lahat ang alkalde dahil sa nangyari. Nawala din ang aking anak. Patawarin ninyo ako sa lahat ng aking nagawa. Nadala ako sa 1,000 barya. Ibalik mo na sa amin ang aming mga anak. Parang awa mo na, Ginoong magpipipa. Nagulat ang lahat nang makita ang magpipipang lumabas mula sa gilid ng bundok. Nagkaroon sila ng bagong pag-asa. Oh, mabuti dumating ka. Nasaan na ang aming mga anak? Ligtas silang lahat at masaya. Ibabalik ko silang lahat kapag tinupad mo ang iyong pangako. Pagkabigay ng alkalde ng 1,000 barya, agad bumukas ang lagusan sa bundok. Tumakbo palabas ang mga bata at niyakap ang kanilang mga magulang. Ginoo, taos puso kami nagpapasalamat sa iyo. Maraming salamat sa pagligtas mo sa amin sa mga daga at pagbalik mo sa aming mga anak. Tutuparin ko na ang lahat ng aking ipinapangako. Mawawala ang inyong mga anak at babalik ang mga daga sa inyong syudad. Ano? Ano? Bakit? Oh, Napakarumi ng inyong lugar. Naaakit ng basura ang mga daga at insekto. Dala nila ang mga mikrobyo na magdudulot ng sakit sa inyong mga anak. Mawawala din sila sa inyo. bilang alkal, responsibilidad kong panatiling malinis ang lugar na ito. Itatapon namin sa tamang lugar ang aming basura at gagawin namin ang lahat para hindi bumalik ang mga daga at para walang magkasakit. Oo, Tama ang sinabi niya! tama nga siya. At dahil dyan, oras na para magpaalam sa inyong lahat. Umalis ang magpipipa at naging malinis muli ang Hamlin gaya ng nakaraang 50 taon.